Okay na. Yung may dugo ako. Sabi ko, sobrang lang kasi Sigaw. na. Ano na araw ng simulit ko rin, nag-biyernis na. Pagsimula siya alas 9, nagpapatuhan. Tapos ulit ng alas 2, ano ulit siya, nagpapatuhan ulit sila. Tapos sabi ko, ang pagkasaway naman, sabi ko sa mga pulis. Tapos ang dami ng pulis na bumaba. Sabi nila, trabaho lang. Kasi pinapalayas na kayo dyan, hindi pa kayo naglayas. May mga dingding pa kayo, sabi ng babae. Eh, tanggalin nyo na yung bahay nyo para hindi na kayo, sinabihan na kayo maglalayas pala dyan, hindi pa kayo nalayas. Sabi ko naman, bakit kami at di pa kami bayan? Wala naman kami sa kayo matutulog sa lupa. Sabi ko sa kanya. Sige na yung batuhan, hindi talaga maawat yung batuhan nila. Tapos, na yun, harang yung anak ko, tatlong anak ko nakaharang sa bibig, nakaganyan yung isang paa ay kamay ko, yung kabila, nakahawak ako sa hagdan. Nakahawak ko ng hagdan, biglang may nagbato, ako ang nahagip ko itong kabila kong kamay, tapos sumunod yung tiyan ko, pangalawang bato yun, nakababa na ako. Tapos, sabi sa akin ng ulit, yung mga nag-demolition, sabi niya, kung sabi niya, trabaho lang kasi niya namin, sabi niya. Naawa din kaya kami kasi, kapwa din kaya kami, sabi niya, katulad din yung may squatter, sabi niya, pero wala kami magawa kasi talagang, kami, sabi niya, pinag-utusan lang talaga. Sabi ko, sino ba kasi sa inyo nag-uutos? Sabi niya, namin, sabi niya, itong nagbabayad sa amin, bakit ako magkano pag isang araw nyo dyan? Sabi niya, mura nga lang, wala nga ngaya kaming, wala nga ngaya kami dyan na snack, wala doon sa ating preso. Galing pala yun sa preso yung mga nagbibimulis dito. Marahat talaga yung nila, grabe talaga yung pangyayari ng pagbimulis nila. Madala talaga. Wala silang awa sa nila. Kung ganito kami, pag apak-apakan na lang na gano'n nila. Wala talaga silang gusto kong mangyari sana yung kung sino man ang nag-uutos sa kanila na sana makarating sa kanya. Walang yung niya. Walang hiya yung niya talaga Walang awa yung gawa niya dito sa amin Kahit anong pakiusap, wala. Nanawag na mga dito sa gusto kong mangyari sana yung mabigyan sana ng katarungan ang pangyayari dito nakakawa naman yung paano naman kami na walang wala kaming mapuntahan, basta lang kami palalayasin na walang mapupuntahan, walang bayan. Nanganak na ako, may pera ako sa pitaka, nagkawala-wala yung bayad ko sa pag-anak dahil sa ginawa nilang pagdidimulis na yan. Dahil nagsigaw na ako doon, dami sabi ko, maawa naman kayo ma'am, sabi ko sa mga pulis, ma'am, sir, maawa naman kayo. Sabi niya sa amin, trabaho lang. Sabi niya, trabaho lang kasi ang amin, sabi niya, wala kaming magagawa. Hanggang sa sigaw ako ng sigaw, hindi ko na alam kung saan ang laman pa ng pitaka ko, 7,000 yun. So pag-anak ko yun para yun sa pag-anak ko. Nung nanganak ako, wala ako talagang missing kong dulin. Buti nga yung kapitbahay ko, tama-tama may pera siya. Yung bayad ng mga ko. Dahil yung asawa ko tinanggal din ni Press Lady dahil tao siya ni Aldrin. Wala pang kung anong resulta. Sabi daw naman ng yung sa asawa ko naman, sabi daw ni Press Lady, wala rin pa siyang magagawa. Wala kaming talaga wala talaga kaming kapera-pera ngayon kaya sana mga anak ko hindi nakakapasok din dahil sa dimulis na yan binabantayan ng papa niyang hindi na makakaano pa ng trabaho, hindi nakakatrabaho gawa ng dimulis na yan, ibinabantayan niya kami nakikiusap ako sa kung sana mabigyan ng katarungan itong namin na to Maradahas talaga silang sobra ng nila. Wala silang awa sa porque ganito kami.
Sino man po ang nakakaano niyan, salamat po sa ano. Sa ano sa amin. Tawagin mo siya, kasi papa mo. Okay na.